Kawitan po muna natin ang Panginoon. Katapatan mo, O Diyos. Yan kailangan. sapagkat ang aming magagawa lamang, Ama, ay ang sambahin ka, pasalamatan at patuloy na dakilain ang iyong pangalan. Lord God, wala po kami magagawa kung wala ka sa
Diyos, hayaan mo na magsumikap ang aming mga puso at ang aming mga buhay na maging tapat sa iyo. Lord God, patuloy mong gamitin ang buhay ng bawat isang naririto. Magbukas po kayo, Banal na Espiritu, ng mga puso at isipan sa lahat na mararating ng dinig na ito ng iyong mga salita. Ikaw ang patuloy na kumilos sa buhay ng bawat isa. Lumagay po kayo sa aming kalagitnaan. Hayaan mo na ang kapangyarihan mo, ang iyong presensya, ang adama ng bawat isa sa amin. Maahari po kayo sa buhay ng bawat isa, o aming Diyos, sapagkat ikaw ang Diyos na dakila, Diyos na banal, at Diyos na mapagmahal. Hayaan mo lamang, Ama, na ikaw ang siyang magninig sa puso at buhay ng bawat isang naririto. Bigyan mo po kami ng spiritual na kalakasan, spiritual na katatagan, na sa bawat mga pagsubok na ating pinagdaraanan ay mananatiling matatag ang iyong mga lingkod. Mananatiling matatag ang iyong mga anak sapagkat ikaw ang ating kasama. Salamat po sa iyo sa umagang ito. Samahan mo kami. Pangunahan mo kami, mag-usap ka at magsalita sa buhay ng bawat isa sa atin. Ito po ugan ang aming sakot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Makakailan na po ang bawat isa at muli. Mapagpalang umaga sa ating lahat. So, ang ating pag-uusapan sa umagang ito ay ang patungkol po sa mahalagang lifestyle of the true Christian. Ang kahalagahan o ano nga ba ang mahalaga sa buhay ng isang Kristyano. Tingnan po natin mabuti, no po, kasi pag sinabi po kasi essential, issue, mahalaga, mahalagahan. Ano ba ang mahalaga sa buhay ko? Ano ba ang mahalaga sa buhay ko? Ano ba ang mahalaga sa buhay natin? Yung lifestyle natin. Yung ating parang sa Tagalog, yung style mo, yung ginagawa mo, yung kadalasan na nakikita sa'yo. Ano ba yung mga gusto ko sa buhay? Diba? Ano ba yung lagi mong ginagawa? Ano ba yung iba yung style mo, no? Diba? Yung mga tipo ng gano'n. So, ang nakakalungkot kasi, ang isang Kristyano o ang matagal na mananampalataya, yung lifestyle niya ay pangsanlibutan pa rin. Anawaan natin. So, kapag tayo ay Kristyano na, dapat makakitaan din tayo na ang lifestyle natin ay Kristyan. O isang uri ng mananampalataya na ang dapat makita o makakitaan sa ating mga buhay. So, merong 7 bagay na mahalaga sa buhay ng isang Kristyano na dapat ito yung pahalagahan. Ito yung bigyan ng pansin. Ito yung bigyan ng puwang sa kanyang buhay na makita sa kanyang panlabas na kaanyuan. Hindi lamang sa salita, hindi lamang sa mga sinasabi, kundi dapat ito yung maging kasanayan. Masanay ka sa isang Kristyanong pamumuhay. Masanay ka sa isang gawain na pang-Kristyano na makikita sa tunay na buhay mo yung tunay na ikaw ay isang tunay na mananampalataya. So, una, sabi ganon, seek God, not sin. Hanapin mo ang Diyos, hindi ang kasalanan. Diba? Tingnan po natin sa Amos chapter 5, verse 4. Pakibasa bro. Anong So, ang sabi po sa Amos chapter 5, verse 4, naghangiyata. Nana siya. So, yan ang problema pagka nag-aano ating Seek God, not sin. Hanapin natin ang Diyos.
Bigyan natin ang pagkakataon na ang Diyos ang siyang patuloy na makita sa ating mga buhay. Ang sabi sa Amos chapter 5 verse 4, ito ang sabi ni Yahweh sa mga taga-Israel, lumapit kayo sa akin at kayo'y mabubuhay. So, lumapit kayo sa akin at kayo'y mabubuhay. Ibig sabihin, ang buhay talaga na mapayapa, buhay na matatag, at buhay na mahaba dito sa lupa ay sa kamay ng Diyos na sumulat. Amen. Diba? Bagaman ito ay sinasabi niya sa bansang Israel, subalit sa mga Israelita, subalit ito ay dapat din naman na maging aral at ilagay sa puso at isipan ng bawat isang mananampalataya. Kasi lahat po tayo bilang mananampalataya at bilang mga manggagawa ng Diyos, kung nais mong maging maayos ang buhay mo dito sa lupa, hayaan mo na ang Diyos ang tunay na hanapin mo. Ang sabi sa chapter 4 verse 11, pinuksa ko ang ilan sa inyong lungsod tulad ng aking ginawa sa Sodoma at Gomora. Kayo'y parang nagdiringas na kahoy na inagaw sa apoy, ngunit ayaw pa rin kayong manumbalik sa akin. Sumbat pa ni Yahweh. Yun po yung sinasabi niya. Kapag ka ang isang tao ay namumuhay sa saganang sariling kanya, malayo sa Diyos, at yung lifestyle niya, ito yung gusto ko sumunod ako sa uso, di ba? Pati yung galaw niya, kahit siya ay Kristiyano, yung galaw at yung kilos niya, ang nangyayari, nagiging makasanlibutan. Subalit na sabi ng Biblia, para kayong isang apoy na nagniningas, para isang kayong kahoy na nakalaan sa apoy, na susubugin. Subalit, ang sabi niya, inagaw ko kayo upang mabigyan kayo ng maayos na buhay at hindi kayo masunog. It means, kung tutusin, ang bawat tao na namumuhay sa pagkakasala, namumuhay sa sarili niyang gusto sa buhay, nakalaan sa apoy ng impyerno. Subalit dahil sa pagmamahal na po ng Diyos sa ating mga buhay, kaya ang sabi ng ganon, inagaw ka. Inagaw ka ng Diyos. Kinuha ka. Kaya nga, tayo mga Krisyano, tayo mga anak ng Diyos, dapat ang sabi ng ganon, hanapin natin ang Diyos. Hindi natin hanapin yung ating pansariling kagustuhan. Nanawaan natin. Hanapin mo ang Diyos. Kung gusto mong maging matagumpay ka sa buhay na ito, hanapin mo muna ang Diyos upang ang buhay mo ay mailagay sa kamay na ating Diyos na ating sinasamba. Pangalawa, ang sabi ganun, fear not. Fear God, ang sabi ganun. Matakot ka sa Diyos, hindi sa kung kanino pa man. Minsan po kasi tayo mga Krisyano ay naaalipin po talaga tayo dito sa sanlibutan. May mga pagkakataon na gusto mong maglingkod sa Diyos, pero meron kang isinasalang-alang na pamilya. Kaya hindi magawa. Ang sabi ganun, mas dapat na matakot ka sa Diyos, hindi sa tao. Ang sabi sa aklat ng Proverbs chapter 19 verse 23, ang pagkatakot kay Yahweh ay maghahatid sa buhay, magdudulot ng kasiyahan, maglalayo sa kapahamakan. Kasi nakita natin, pag ang puso po natin ay may takot sa Diyos, ibig sabihin, ang sabi ng ganon, magdudulot daw po ito, maghahatid sa buhay at magdudulot ng kasiyahan, maglalayo sa kapahamakan. Ibig sabihin po ay ilalayo tayo sa kapahamakan. Bakit? May limitasyon na yung buhay mo May limitasyon na yung kilos mo. May limitasyon na yung galaw mo. Dahil mas takot ka sa Diyos. Diba? For example, sa natural na ating kinalalagyan ngayon, ay mga barkada tayo. Diba?
Pag niyakag ka ng barkada mo, kasi minsan may damdamin ka ng pakikisama, pero dapat katakutan mo ang Diyos na nasa sa'yo. Dahil identified ka na Kristiyano ka. Ang barkada ay mabuti yan. Dapat lahat ng barkada mo ay mga Kristiyano din para hindi ka mailayo sa pananampalataya sa Diyos. Para hindi ka mailayo sa mga gawa ng sanlibutan. Kasi madalas ang barkada ay naghahatid sa iyo sa pagkakasala. Totoo po yan. Kaya ang sabi ng ganon, hindi masama ang barkada kung dadalhin mo ikaw na identify ka na ikaw ay Kristiyano, dapat mas malakas ka. Ikaw ang hahatak sa kanila, hindi yung ikaw ang hahatakin nila. Amen. Kasi lifestyle di ba? Pag pinag-usapan natin yung lifestyle, barkada, punta ka doon, punta ka rito. Pero ano ang napapala sa buhay ninyo? Ano ang napapala? Di ba? Nalalayo ka sa Diyos, nalalayo ka sa paglilingkod sa Diyos, hanggang sa ikaw ay nakakasala. So, dapat na-identify ka na ikaw ay anak ng Diyos, ikaw ay mananampalataya, makakitaan ka na isang mabuting halimbawa. Unawaan po natin. Pangatlo, God, love God, ang sabi po gano'n sa pangatlo, not the world. Mahalin mo ang Diyos, hindi ang mundong ito. Sapagkat pag ang Diyos ang minahal mo, ay mas maganda ang magiging buhay at kinabukasan mo. Ang sabi sa 1 John chapter 2 verse 15 hanggang 17 po ito. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay sa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama, sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan ang nakapupukaw sa masamang tita ng laman, ang mga nakatutukso sa paningin, at ang karangyaan sa buhay ay hindi nagmumula sa Ama kundi sa sanlibutan. Papaparam ang sanlibutan at lahat ng kinahuhubalingan nito, ngunit ang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. So maliwanag po, ano? Huwag natin ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay sa sanlibutan ito. Kasi kung minsan mas pinagtutuunan natin ang pansin kung ano yung gusto natin makuha at makamit sa mundo ito. Subalit hindi natin pinagtutuunan ang pansin ang panawagan ng Diyos sa buhay. Naunawaan natin? Hindi natin napagtutuunan ng pansin ang plano ng Diyos sa buhay mo na napakaganda para sa kinabukasan mo. Kasi ang napagtutuunan na lamang natin ng pansin ay ang mga bagay sa mundong ito, ang mga bagay sa sanlibutan ito. Mga magulang kong kapatid, kung talagang mahal po natin ang Diyos, ibigyan natin siya ng tapat at ipakita natin sa Kanya. At talagang minamahal natin siya. Panahon na po, alam nyo, may nakita ako sa parang gusto na nilang mag-World War III. Yan po yung bansa sa bansa na doon sa ibang lugar. Sa Amerika, meron ng kalaban doon sa iba yung mga ganun. Hanggang ngayon, kaya nga yung ibang mga Pilipino ay napauwi na rito mula sa Israel. Pero marami pa po mga Pilipino na nandoon sa Israel. So, ang Diyos ang may kontrol ng lahat. Hayaan natin kung ano man yung magyayari sa kanila. Basta ang mahalaga sa atin na naririto, mga Pilipino, mga mananampalataya kay Kristo, manatili po tayo sa pananampahan sa Diyos. Manatili tayo sa paglilingkod sa Diyos. Alam niyo po kung minsan, ang mga Kristiyano, minsan ganito ang magiging style ang liit naman ng church na yun, ilan lang naman kayo. So, ayaw ko na magsamba, ayaw ko na pumunta. Minsan naman, gusto
gusto nila, dapat paano daw yung sound, dapat daw yung sound ay mahina lang kasi masakit daw sa tain niya. So, ang daming gusto nilang gawin sa buhay. Naghahanap ng mga perfectong church, ng mga malalaking church. Pero hindi nila hinahanap ang tunay na pagkilos ng Diyos sa kanilang puso, sa kanilang buhay. Diba? Bago ka maghanap ng mga malalaking church, mga magaganda, mga established na yun bago ka sumilip o hanapin kung ano yung gusto mong mangyari sa buhay mo, hanapin mo muna ang Diyos na makita sa iyo bilang tunay na mananampalataya. At ipakita mo muna sa Diyos na mahal mo siya. Na kahit anong mangyari sa buhay mo, mananatili kang maglilingkod sa Kanya. Kaya nga sabi nga nun, huwag mong tingnan ang mga bagay sa sanlibutan na nakakapukaw sa kita ng laman. Sa lahat ng bagay dito sa sanlibutan, di ba? Kung tutuusin, alam niyo po, napakasaswerte po natin. OBCI JEP, ang OBCI San Pedro, sapagkat ang kapangyarihan at ang presensya ng Diyos nararanasan ng bawat isa. Totoo po yun. At yung galaw ng kapangyarihan niya sa ating mga buhay ay talagang natutuon po. Kaya dapat ipakita natin yung pagmamahal natin sa Diyos. Na kahit anong mangyari, kahit anong pagsubok na dumating at maranasan natin sa ating mga buhay, love God, mahalin natin ang Diyos na totoo. Hindi yung kaya mo lang minamahal ang Diyos kasi may pagsubok ka. Kaya mo lang minamahal ang Diyos kasi meron kang gustong hingin, meron kang gustong mangyari sa buhay mo. Tatanging alam mo na ang Diyos lang ang makakapagbigay nito. Minsan naman, kaya lang niya pinakikita yung pagmamahal niya sa Diyos dahil merong taning ang buhay niya. Di ba nakakalungkot? Totoo po yun. Pero nasaan ang tunay na pagmamahal mo sa Diyos? Dapat may pagsubok ka man o wala, panatilihin mo ang pagmamahal mo sa Diyos. May sakit ka man o wala, panatilihin mo ang pagmamahal mo sa Diyos. Hindi ang mga bagay ng sanlibutan. Kasi kung minsan, nawawala na tayo ng panahon sa ating paglilingkod sa Diyos dahil nahahatak na tayo ng sanlibutan. So, nakakalungkot lamang po. Kaya nga, love God, mahalin po natin ang Diyos, hindi ang mundo ito. Kasi ang mundo ay mapaparang, mawawala ang lahat. Lahat ng mga naipuntan natin, pansamantala lamang yun. Lahat ng ating tinitirahan dito sa mundo, pansamantala lamang yun. Meron tayong tunay na bayan na ating pupuntahan, yun ay ang langit. At kapag ang bawat isa sa atin ay naglilingkod sa Diyos, yung kuruna mo ay nakalaan yan para sa iyo. At kung kayo man ay tayo man dito sa mundo ay barong-barong lang ang ating tirahan, iba ay nangungupahan lang, pero kung tapat ka sa Diyos, ibibigay sa iyo ng Diyos ay mansion sa kanila. Ang lalakaran mo ay ginto. Diba? Mas naisin po natin. Kaya, gaano man kahirap ang takbo ng mundo nito, panatilihin po natin ang pagmamahal natin sa Diyos. At kapag mahal po natin ang Diyos, paglingkuran natin siya ng totoo at tapat. Ano man mangyari. Pang-apat po, sabi na ng believe God, not the deceiver. Minsan mas pinaniniwalaan natin yung mga sunsol na hindi nakakatay sa atin ng kabutihan, di ba? Kaysa sa sinasabi ng salita ng Diyos. Maniwala ka sa Diyos, hindi sa mga taong mapanlinlang. Naunawaan po natin. Mas marami ang mapanlinlang na katuruan. Mas marami ang mga suggestion ng mga mapanlinlang. Mas marami ang mga sinasabi ng mga mapanlinlang. Pero tandaan natin na ang puso mo, kung mahal mo ang Diyos, hindi ka magpapatangay sa kanila. Bagos, pagbabasihan mo ang sinasabi ng banal na kasulatan. Ang sabi sa John chapter 8 verse 44, ang tiyablo ang inyong ama, at kung ano ang gusto niya, iyon ang inyong ginagawa
mamamatay tao na sa simula pa, at kalaban ang katotohanan, at di matatagpuan sa kanya ang katotohanan. Kahit kailan, kung siya'y nagsisinungaling, likas na ito sa kanya, sapagkat siya'y sinungaling at ama ng kasinungalingan. So kapag ka ang isang tao ay mapanlin lang, ibig sabihin ay puno po ito ng kasinungalingan sa kanyang puso. Tandaan po natin, kaya ka nililin lang dahil siya, ang sabing ganon, ay ama ng kasinungalingan. Kaya ka nalilin lang. Marami pong tao, di ba? Yung isang grupo nga na mapag-iisip ka rin, no? Yung isang grupo na sinasabi siya yung Diyos, ilang libong pamilya, makikita mo, pero hinihayag ng Diyos yung katotohanan. Nasa bandang huli, mga inosente, mga minoriedad ang nabibiktima. Then karamihan ay nabulag. Nabulag yung mga pamilya na nagpapatuloy sila o taon ang binilang na nanatili sila sa ganoong uri ng pamumuhay. So, sino ang may gawa? Diba? Kasi nung una, nung pasimula, ay tuwa sila. Talaga ang daming naaakay. Kung yung papanila, ang daming naaakay, mas lalo dapat na magsumikap tayo nasa katotohanan na umakay ng bawat isang tao na nasa kalilipan. Bakit? Talumahay natin ang Diyos eh. Ayaw natin na maraming mapahamak. Kung mahal natin yung ating pamilya, yung ating kapwa, share natin kung ano yung kabutihan ng Diyos sa ating mga buhay. At kung ano man yung mabuti, dapat yun ang makita sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya nga kung pinanonood ko yun, sabi ko sa Lord, grabe yung yung espiritu ng disip. Yung na-disip talaga sila, no? Matindi yung pagkilos ng deceiving spirit. Kahit naman po sa atin, sa mananampalataya, meron din po yan. Pumapasok sa atin, sa mismo church. Merong mga espiritu yan, iba't iba. Totoo po yun na nandito sa atin. Sa pasimula ay maganda, mabuti, pero yun pala, kinukuha lang yung iyong simpatya. At pag meron na siyang hindi gusto, medyo hindi na sasang-ayon sa kung ano yung tama. Diba? Kaya yung deceiving spirit ay nasa loob din ng church yan. Totoo po yun. Kaya dapat, ang sabi nga, mapagbatsyag tayo. Mapagbantay at dapat mapanalangin. Sumunod tayo sa kung ano yung sinasabi ng Diyos. At ngayon, sabi gano'n, tandaan natin, malalaman mo yan kung ano talaga yung espiritu ng panlilinlang. Huwag tayong magpapalinlang. Meron tayong karunungan na ibinigay ang Diyos sa atin at yun ang dapat natin panindigan. Panglima, sabi gano'n, obey God, not your appetite. Sabi po nga gano'n. Sundin daw po natin ang Diyos, hindi ang ating gana, hindi ang ating pakiramdam, hindi ang ating mga sarili. Ang Diyos ang dapat nating sundin at hindi ang sino paman. Sabi po ng ganon, sa 1 Corinthians chapter 9, verse 24, hanggang 25. Alam ninyo na ang mga kasali sa takbuhan ay tumatakbo lahat. Ngunit isa lamang ang makakamit ng gantimpala. Kaya pagbutihan ninyo ang pagtakbo upang kamtan ninyo ang gantimpala. Lahat ng manlalarong nagsasanay ay nagpipigil sa sarili. Sa lahat ng bagay upang magkamit ng isang putong na panandalian lamang. Ngunit ang putong na hinahangad natin ay panghabang panahon. O diba? Ang lahat ng mga atleta, ang kanilang hinahanap, ang kanilang hinahabol at
pinagsusumikapan yung makapanalo sila. Pero saan yung pagkapanalo nila? Dito lang yung sa sanlibutan. Tangayan ba nila ang buong bansa? Tangay-tangay ba nila? Dala-dala ba nila ang karangalan ay sa kanya at sa bansa? Subalit, tayong mga Kristyano, sabi ng gano'n ng Biblia, ang putong na ating pinagsusumikapan at ang putong na ating pinagtsatsagaan ay putong sa kalangitan na hindi ito mananakaw na kahit sino pa man. Kapag ka ikaw ay Kristyano na, pumapasok tayo doon sa isang katulad ng isang manlalaro. Nanawaan po natin. Meron po akong napanood na isang babae. Tumatakbo po siya eh. So habang po siya ay tumatakbo, nung time na siya ay nasa kalagitnaan na, biglang naputol yung kanyang puto. So, ano ang magiging tendency niya, di ba? Aalis siya dapat doon sa takbuhan na yun. Pero hindi ho. Kahit putol ho ang kanyang binti, alam niyo po kung ano ang ginamit niya? Tuhod po. Sinika po niya na ang buong tuhod na dalawa ay kahit mahina siya, kahit naglalakad siya, kahit nahihirapan siya, tinuloy-tuloy po niya ang pagtakbo hanggang sa marating niya ang finish line. Kahit hindi po siya nanalo. Pero pinakita niya na sa gitna ng laban mo na pinasok mo, huwag kang susuko kahit gaano kasakit ang nararamdaman mo. Kahit gaano kahirap ang nararamdaman mo, magpatuloy ka sa pananampalataya mo. Magpatuloy ka sa takbuhin nasa harapan mo, sapagkat ang tagumpay ay hindi lamang dito sa mundo, kundi ang tagumpay na makakamtan mo ay tagumpay sa kalangitan na nag-aantay sa iyo. Kaya di ba nakakalungkot ang mga Kristyano? Kapag ikaw ay nasaktan, kapag ikaw ay nasugatan, ang puso mo, ang isipan mo, ang physical mong katawan, dahil sa mga pagsubok na dinaranas mo habang ikaw ay nananampalataya, karamihan ay umaayaw, bumabalik sa sanlibutan. Subalit, tandaan natin na tayo mga Kristyano, kung mahal natin talaga ang Diyos, magpapatuloy ka sa takbuhin ito. Magpapatuloy ka sa iyong pananampalataya, magpapatuloy ka sa pagmamahal mo sa Diyos, magpapatuloy ka sa takbuhin ito na nais ng Diyos na iyong makamtan ang tunay na tagumpay sa ating kinabukasan. Kaya sabi gano'n, ubigay, patuloy natin sundin ang Diyos, hindi ang ating kalooban, hindi ang ating mga sarili. Kaya di ba sabi ng panalangin na itinuro ng Panginoong Jesus, sundin nawa ang pangalan mo dito sa lupa, katulad din ng sa langit. At paghari ka nawa dito sa lupa at para sa langit. Diba? Maghari siya sa ating mga buhay. Sundin natin ang Diyos na ating sinasamba at ating pinaglilingkuran. So, pang-anim, serve God, not yourself. Ang sabi, paglingkuran po natin ang Diyos. Kaya, yung ating mga ginagawa ngayon, tandaan po natin, yung iyong pagtitiis, yung tingin mo na ibinibigay mo sa Diyos, yung oras mo na ibinibigay mo sa Diyos, ay para sa Diyos siya. Hindi para sa kung kanino pa man. Hindi para sa sarili mo. Hindi para sa maluwod ang pastor mo. Hindi para sa makita ka sa church. Tandaan mo na sa bawat pagsunod mo, sa bawat pagbibilis mo, sa bawat paghakbang mo, patungo sa church na ito, ang sinusunod mo ay ang Diyos. Ang pinaglilingkuran mo ay ang Diyos. Sa bawat awit na binubuka ng iyong labi,
para sa Diyos yan. Sa bawat salita ng Diyos na ibinubuka ng iyong labi, para sa Diyos yan. Yung pagbibihis mo, lahat ng ginagawa mo sa church, para sa Diyos yan. Hindi para kanino pa man. Parang alam mo ang Diyos sa buhay mo. Tandaan mo na lahat ng ginagawa mo, kahit nagwawalis ka lang dyan, kahit nagawalis ka lang, kahit janitor ka lang, basta't ikaw ay naglilingkod sa sambahan na iyong kinaaniban, ang gagawin mo, ang ginagawa mo, tandaan mo ay para sa Diyos yan. At sa tamang panahon, itataas ka ng Diyos. So bakit ka may pinig? Sapagkat nais ng Diyos na gamitin ang pinig mo upang siya ay iyong awitan, upang siya ay iyong parangalan. Bakit ka binigyan ng buhay upang yung buhay mo ay ialay at ihatid mo sa Kanya? Kaya nga, share ka, not yourself, hindi para sa sarili mo, hindi para kung kanino pa man yan, kundi yan ay para sa Diyos. Lahat ng ginagawa mo at lahat ng gagawin mo, mga magulang at kapatid, yan ay para sa Diyos. Tandaan mo yan. Sa lahat ng ating pagkilos at paggalaw, para sa Diyos siya. At sabi sa Isaiah chapter 6 verse 8, narinig ko ang tinig ni Yahweh, sino ang aking panadala? Sino ang aking susubuin? Sumagot ako, narito po ako. Ako ang isubo ninyo. Minsan po ay naghahanap ang Diyos. Kaya nga, diba, tumatawag ang Diyos. Marami tayong mga Krisyano, pero iilan lang ang tunay na naglilingkod sa Diyos. Marami tayong tinatawag. Subalit sabi nga, iilan lamang ang pinili. Sa buhay natin bilang mananampalataya, masasabi kaya natin na, Panginoon, narito ako. Dito po tayo, tapusin po natin ito. Sa buhay natin, bilang tayo ay mga anak ng Diyos, bilang tayo ay mga mananampalataya, kailan mo sa sarili mo, siguradong nakakilala ka sa Diyos. Kailan mo sinabi sa sarili mo na, Lord, narito po ang aking buhay. Inaalay ko sa iyo. Maglilingkod ako sa iyo. Kailan po kailan? Ang Diyos ay nagtatanong, sino? Hindi ka pinipilit. Bakit? Ang gusto ng Diyos, yung pusang loob ka. Yung pusa, yung puso mo na magsasabi, ako Panginoon, ako ang suguin mo. Narito ako. Diba? Kapag nakita ng Diyos ang motibo ng puso mo sa paglilingkod, kapag nakita ng Diyos yung desire ng puso mo na nagsasabi ka at nagsasalita ka, na Panginoon, naririto ang buhay mo, inaalay ko para sa iyo, gamitin mo ko. Walang pagkakaiba yan sa sinasabi ng Isaiah. Narito ako ang subuin mo. Sa totoo lang, yung last word doon ng ako is malaking litra. It means tumutubo yan sa ating Panginoon Jesus. Kung tutusin ito, malaki, bawang malaki ay para sa Diyos siya. So, tayo maliit lang tayo. Tayo yung mga manggagawa, tayo yung mga anak ng Diyos. Ang tanong, nakalaan ba talaga ang buhay natin sa paglilingkod sa Diyos? Alam niyo po, ang Diyos ay katulad din naman natin na nananabik siya. Nananabik tayo na ma-acknowledge, makita, maranasan ang kapangyarihan at presensya ng Diyos at sa mga minamahal natin sa buhay. Diba, minsan naghahanap tayo sa pamilya natin, hinahanap natin yung pagkalinga, hinahanap natin yung lambing, yung pagmamahal nila. Ako
Naglalambing po ako ng mga yan. Saka, ano yung yakap, diba? Yung yakap, yung halik, yung bilang nanay ka, yung ramdam mo din, yung pagmamahal na sa inyo, diba? Sa'yo bilang anak. Kaya kahit may mga pamilya na yung mga yan, andun pa rin yung yayapusin ka, yung gano'n, biglang magiging sa'yo, yung part na ipinadadama mo, yung pinadadama niya, yung pagmamahal sa'yo bilang ikaw pa rin yung kanilang ina. Na minsan, di ba, hindi na natin makita yan sa mga anak natin. Kasi may mga sarili na silang pamilya. Pero ang Diyos ay Diyos yan. Kapag nakikita sa'yo yung puso mong kapagmahal, kapag nakita sa'yo ng Diyos na ikaw mismo ang nagde-design na mapaglapuran mo siya, ipupuno sa'yo yan eh. Yung pagmamahal na hinahanap mo, ibibigay sa'yo ng Diyos. Blessing na hinahanap mo, ibibigay sa'yo ng Diyos yan. Karunungan na hinahanap mo, ibibigay ng Diyos sa'yo yan. Yung tagumpay sa buhay na hinahanap mo, ibibigay ng Diyos sa'yo yan. Sapagkat kailanman ang pangako ng Diyos ay hindi nawawala ng kabuluhan. Lahat ng pangako ng Diyos ay nagkakaroon niya ng katuparan. Ipakita mo lang, sabihin mo lang sa Kanya, Panginoon, narito ako. Nag-aalay ako ng aking buhay sa iyo. Paglilingkuran kita ng totoo. Hindi ko man kaya sa sarili ko, subalit tulungan mo ako, Panginoon, na mapaglingkuran kita ng tapat habang ako ay nabubuhay sa mundong ito. Hanggang sa muli mong pagparito, dalangin ko na patuloy mo akong samahan at tulungan. Diba? Yun po yung inaantay ng Diyos sa atin. Yun po yung inaantay ng Diyos na makita sa puso mo, makita sa buhay mo na nagsusumikap ka. Yung totoong paglilingkod. Hindi yung naglilingkod ka lang kasi meron kang nais sa isang bagay. Hindi po. Tandaan po natin na kung nais natin maging matagumpay sa ating mga buhay, ibahin natin yung ating lifestyle. Ibahin natin yung ating pagkilos. Kailangan totoong kilos Kristyano tayo. Totoong kilos mananampalataya tayo. Sapagkat, ang sabi nga, tayo ang ilaw at asin ng sanlibutan ito. Makita sa atin ang isang tama at mabuting halimbawa bilang tayo ay mga Kristiyano sa mundo ito. At magpatuloy tayo sa paglilingkod sa Diyos. Kung mahal natin ang Diyos, di ba sabi, love God, serve God. Mahalin natin at paglingkuran natin ang Diyos. Huwag ang ating sarili. Kasi hindi natin kaya sa totoo lang. Magiging miserable ang buhay ng isang tao at walang tagumpay kung wala ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Tayo po muli ay tumayo. Muli po natin awitan ng Diyos. Awitin po natin muli ang katapatan mo. Dakila ka o Diyos, tapat ka ng buhay ang Ama. Wala akong kapagtaran yung kadakilangan at katapatan sa aming mga buhay. Salamat po. Dakila ka. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Pag-ibig mo ay oras sa
minsan ay hindi kami nagiging karapat-dapat sa kabutihan mo. Subalit, O Diyos, mas mabuti ka. At salamat sa iyong pagmamahal na dahil sa pagmamahal mo ay patuloy mo kaming kinakalinga. Salamat, O Diyos, sa kapatawaran. Salamat sa iyong himala. Salamat sa kagalingan ay pinagkaloob mo sa bawat isa. Salamat sa kaligtasan namin, Diyos. Salamat sa katugunan sa lahat ng aming mga kahilingan na iyong pinagkaloob. Ama manala, rito po ang iyong mga anak. Tulungan mo po sila. Siluan mo sa kanilang mga puso ang mga salita mo na aming napakinggan. Na dapat kami ay maglingkod sa iyo, hindi para sa aming sarili, kundi upang ikaw ay mataas at maluwalhati sa buhay ng bawat isa. Na dapat matagpuan mo kami, na punong-puno kami ng pagmamahal para sa iyo, hindi sa bagay na ito, hindi sa sanlibutan ito, kundi para sa iyo ang aming pagmamahal, aking Ama. Diyos na dakila, tapat, maging huwaran na ang pananampalataya ang bawat isa sa amin. Makita ang iyong pagmamahal, makita ang iyong kabutihan. Hindi namin kayang pagtayan ang pag-aalay mo ng buhay para sa amin na namatay ka sa krus, Panginoong Jesucristo, upang ipakita mo sa amin ang iyong pagmamahal, upang ipakita mo sa amin ang iyong pagkalinga, upang ipakita mo sa amin ang iyong pag-iingat at ang iyong proteksyon. Lord God, ang tanging kahilingan lamang namin sa iyo ay tulungan mo kami na mapagtagumpayan ang bawat pagsubok sa aming mga buhay.